So hello everyone, I am Maria Ignacia B. Amora. We are here for another episode of Faithful Conversation. Hi, good day. I'm Pastor Gideon and thank you for watching Faithful Conversation. That's a good question, Telly. Um, that's a very relevant question in this recent time. And a lot of people think that if they're doing good things, good works, if they're living a good life or they're going to church, they can already go to heaven. To give us an enlightenment, allow us to read the scriptures written in Matthew chapter 19, verse 16 to 30. A similar question was raised by a young man to Jesus Christ while he was teaching. As we read in the book of Matthew chapter 18, verse 16 to 30. And behold, one came to him and said, Teacher, what good thing shall I do when I may obtain that I may obtain eternal life? And he said to him, Why are you asking me about what is good? There's only one who is good, but if you wish to enter into life, keep the commandments. He said to him, Which ones? And Jesus said, You shall not commit murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these things I have kept. What am I still lacking? If Jesus said to him, If you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you shall have treasure in heaven, and come follow me. But when the young man heard the statement, he went away grieved, for he was one who owned much property. And Jesus said to his disciples, Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. And when the disciple heard this, they were very astonished and said, then who can be saved? And looking upon them, Jesus said to them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Then Peter answered and said to him, Behold, we have left everything and followed you. What then will there be for us? And Jesus said to them, Truly I say to you that you who have followed me, in the regeneration when the Son of Man will sit on this glorious throne, you also shall set upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers or sisters, or father or mother, or children, or farms, for my name's sake, shall receive many times as much and shall inherit eternal life. But many who are first will be the last, and the last will be the first. Okay, so ito yung pinaka-konkretong sagot sa tinanong mo kanina na there's a lot of people assuming that if they feel good about what they're doing or they're living a good life, they're going to church or they belong to a certain denomination of a certain belief, they are already entitled to go to heaven. And it's really a false assumptive standpoint of a certain belief. Why? Dito nakita natin yung isang tao, sinunod niya lahat ng batas, sinunod yung commandments. Kasi nagtanong siya, di ba? Sabi niya, paano makapunta sa langit? Sabi ng Panginoon, gawin mo ito yung mga commandments. Binanggit pa nga ng Panginoon yung 10 commandments. Okay? Ang sagot naman ng binata, sabi niya, I have done all these things. So, talagang mabait, mabuting tao itong binata na ito. No? So, pero nang sinagot niyang, ginawa ko na itong lahat, ang sagot naman ni Jesus Christ, sabi niya, sell all your possessions and give it to the poor. And dun ba, na-test na yung tao, okay? Kasi, ito yung totoo, real talk tayo. Marami naman pumapasok sa church, nag-deserve sa Panginoon. Um, sa human point o sa human understanding, so yung nakikita ng tao is talagang mababait sila, nagbibigay sila, pero ang totoo, yung binibigay nila, hindi naman talaga yung buong buo, no? Yung binibigay lang nila, yung parang tira-tira lang, yung sobra-sobra sa mga natatanggap nila. So, God saw that the young person is a good man, but meron siyang earthly possessions na hindi niya kayang ibigay.
Okay? Hindi niya kayang iwanan. Okay? Yun ang nangyayari ngayon sa mga tao, sa Christians nowadays kasi nagiging parang yung pagpunta sa church parang nagiging way of expression or way of lifestyle lang pero hindi talaga yung totoong sacrifice na ginagawa natin. Don't get me wrong, hindi ko sinasabi na ngayon ibenta mo na lahat ng mga properties mo, yung asset mo ibigay mo sa Panginoon. Pero let's face the reality, we cannot do it. Kasi tao tayo eh. May pamilya tayo, di ba? May pino-provide tayo ng mga needs sa family natin. Pero wag mong sabihin na ginawa mo na lahat para sa Panginoon. Kasi baka balikan ka na, sige nga, benta mo nga lahat, ibigay mo sa akin. Di ba? You live on the street, you live on that one. No, maybe there are few people on the planet that can do that. Di ba? So let's face the reality. Kaya tinest ng Panginoon yung binata kasi ang gusto ng Panginoon maintindihan ng binata na there's another way. Pero there's another way na hindi yung kagandahang gawa yung magiging basihan. Okay? Pero tinest niya kasi gusto nakita ng Panginoon, gusto ipagmalaki ng binata yung kanyang good deeds. Ginawa niya daw na lahat. Okay? Kasi gusto ng binata na maging kompleto lang siya ba kasi ang feeling na binata ginagawa niya lahat ng mga commandments, tumutulong siya pero God wants to say the ultimate sacrifice na hindi kaya gawin ng tao, ang kaya lang makagawa niyan ang Panginoon, di ba? Kasi if you really go to heaven and God will demand the ultimate sacrifice, no other man can do it, no any man can do it. Kaya nangyari, sabi ng Panginoon na binta mo lahat, bigay mo so wala na matitira. Ang tao pala ngayon talagang greedy. Ang mga tao ngayon parang kinakasangkapan lang nila yung pagse-serve sa Panginoon, no? Parang we are serving God to be blessed, we are serving God to um, for prosperity, okay? Nagpapamisa tayo, nagpapaservice tayo, bumigay tayo sa church, akala mo kung talaga nag-serve na talaga, nag-sacrifice na, pero hindi pala. Comfortable pala yun yung buhay nila. Kasi pag ikaw gusto mong sumunod sa Panginoon, you should live your comfortable life. Ganang ginawa ng mga apostoles. Huwag tayong magmalaki dahil mayaman ka kasi blessed ka ng Panginoon. Actually, minsan yung pagiging mayaman mo, nagiging disguise yun. Okay? Sinasabi mo pa, binabanggit mo pa na naging blessed ka dahil ang Panginoon. Pero totoo, yung pagyaman mo naman, hindi naman talaga yung totoong pakay mo, yung mag-serve ka sa Panginoon. Well, clear your intentions, yung sinasabi ko lang dito. Kasi kung yung blessings mo, yung yaman mo, no, yung yaman mo is talagang galing sa Panginoon, then you can make an ultimate sacrifice, di ba? Pero wala nga makagawa nun kasi only God can do it. Sabi niya, Jesus said unto us that truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Kasi ang rich man, iba yung priority nila eh. Mas priority nila ng negosyo. Bihira lang makakita ng businessman na priority ng Panginoon. Diba? Tingnan mo yung talagang mayamang-mayaman from early morning, from the rise of the sun to the sunset. Wala sila ibang iniisip kundi paano palaguin yung business nila. Yung palang naka earn money mode sila ba? No? So, hindi ko lang sinasabi na hindi natin kailangan yung pera. Kailangan natin yung pera. Pero kung sasabihin mo ako na you can serve two masters, it is impossible. Sabi na Panginoon, you cannot serve two masters. It's either you serve money or you serve God. Okay? So, ikaw, pag in-identify mo yung self na mayaman ka, kung tingin mo sa sarili, mayaman ka, rich man ka, mas priority mo talaga yung money. Huwag mong sabihin sa akin na priority mo yung Panginoon kasi ang sabi ng Panginoon is, where your treasure is, there's your heart is. Diba? Huwag kayo mag-ipon ng mga bagay dito sa mundo na tatayain lang, no? Or kung sabi sa pa, kauno lang sa taya o bukbuk. Ipon ka mo og mga bahandi ano nga to sa langit. Okay. Nga dili matnukot ko sa taya og bukbuk. Kaya kung asa imong bahandi, tuay mong kasing-kasing. No? Don't tell me that you're chasing to be rich and because you're chasing God, it's fallacy.
Okay? It's fallacy. Kasi ang totoo, kung sabihin, yung mga nagpo-preach kayo ng prosperity gospel la, kung totoong bless ka ng Panginoon, bakit mahirap ka? Bakit ganun? Eh kung yung nang tanong mo kay Jesus Christ, bakit nung nagpakatao sa dito, bakit hindi niya pinili yung marayang buhay? Bakit hindi siya nagkuha ng mga guards o mga bodyguards? Bakit hindi siya tumira sa mansion? Anak naman siya ng Panginoon. Sino bang Panginoon? Siya may gawa ng buong sangkalibutan. Bakit yung anak ng creator ng universe, okay? Kasi yung prosperity nga very dogmatic that the universe will conspire, will make you rich. Hindi po yung turo ng Biblia that the universe will conspire and make you rich. Kasi kung conspiration lang ang pag-uusapan, anong nangyari sa anak ng Panginoon, ang dakilang Diyos, nang isinilang siya sa mundo, wala siyang, sabi po niya, kung kayo susunod sa akin, okay? Kung kayo ay susunod sa akin, yung anak wala kayong lugar na kakapahingahan ba, yung place of rest ba, physical. May pa kun ang milo, may kataguan siyang may kapahulayan, pero ang anak sa tao, si Jesus Christ, when He was living on earth, bisag kapahulayan sa iyang ulo, kataguan sa iyang ulo, wala. Si Jesus Christ, bisag asa siya mag-preach, bisag asa siya magtudlo, kung asa sa maabtan, dito sa matulog, dito sa kilid sa dagat, dito sa bukid, bisag asa, sa dalan, bisag asa siya. Natawagan na sa pasukan. So, there's a misconception ba na God is with you, then bakit hindi ka blessed financially, physically? If yun yung standards, that is a very one-sided na judgment ng mga tao ngayong successful or umaasin to sa mga bagay na ginagawa nila. That's not the standard that Jesus set. Okay, so kung ayaw mo naman maniwala ka Jesus, sinasabi ni Jesus, wag mo nang alalahanin tong turo ni Jesus Christ. Magpakayaman ka lang, pero sa totoo lang, walang yaman na tutumba sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon. At huwag mong gamitin yung success mo para maging standard ng pagtuturo kung ano yung blessing ng Panginoon. Kasi totoo ng blessing ng Panginoon, hindi pera, okay? Hindi malaking bahay, hindi malaking kuwan. Ang totoong pagtuturo ng blessing ng Panginoon, kabuhay, no? Nabuhay ka sa mundong ito, that's a blessing. Kasi hindi lahat ng buhay sa mundong ito. Binigyan ka ng mga taon sa buhay mo, that's blessing. Kasi pag sinabi mong blessing of God, yung mga bagay na hindi kaya i-produce ng isang tao, kaya naman natin mag-produce ng sasakyan, the law of labor, the law of nature. Magpagod ka, ano ang tinanim mo, anihin mo. So, yun yung you can have really an earthly positions without even asking God. Because that's the law of nature. Yun yung sinet na standard ng Panginoon sa unang tao. Makakaon ka, pinagi sa tulo sa imong singot. Mabuhi ka, pinagi sa mong pagpaningkamot. Pero to tell me that you're successful, you have a lot of money, meron kang mga maraming sasakyan, maraming bahay, malaking bahay, and yun na yung standard mo sa blessing pag that's wrong. Kasi ang blessing na sinasabi na ng Panginoon, ang blessing na binigay ng Panginoon, yung mga bagay na hindi mo kayang iproduce, marami ka namang pera, pero kaya mo bang dugtungan ng kahit isang minuto yung buhay mo kung ang Panginoon ay nag-decide na hanggang dito ka na lang? Bakit? Di ba? Kaya mo bang dalhin yung kaluluwa mo? Kaya mo bang bilhin yung kaligtasan ng kaluluwa sa dami ng pera mo? Di ba? Hindi naman, di ba? Kahit nga yung mayaman na kasama ni Lazaro, ang yaman-yaman nun, pumunta na doon sa place of torment. Wala naman nagawa yung yaman niya, di ba? Mayaman siya, marami ang pamumuhay niya, pero hindi niya madala yung kaluluwa niya sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, dahil sa yaman niya o sa dami ng buhay niya. Kaya, I am against of a lot of prosperity preacher in the church. This is your breakthrough, this is your blah, blah, blah. Actually, we don't need that anymore eh. Kasi kung titingnan mo, yung declaration ng Bible, dumating ka sa mundo, what too bad, walang dala, laalis ka rin sa mundo na walang dala. No? Kahit ano. Pero, yung sinasabi nga natin,
Hindi naman tayo dogmatic na hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo mag-i-aim na i-bless tayo ng Panginoon. Ang sinasabi ko lang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all things will be added unto you. Kung may darating man sa atin, additional na yun, bigay na yun ng Panginoon. Sa Panginoon pa rin yun, hindi yun dahil magaling ka, mabait ka. It's always the grace, not the grind. Okay? So, itapo na natin yung toxic mentality ng success mentality na ito yung standard. Umasenso ako dahil ganito, dahil ganito, dahil ganito. Ito na yung way of life. Ito na dapat yung meaning ng life. No. Kasi sinabi ng Panginoon, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Sige, meron kang milyon, meron kang maraming bahay, malaki kang bahay, pero ang sagot ng Panginoon, it is hard for a rich man. Okay? Habang yumayaman ka na hindi mo naintindihan kung ano mas priority, mas nahihirapan na pumasok yung kaluluwa mo sa heaven. So, yun yung totoong score. Okay? Habang nagiging milyonaryo, naging bilyonaryo ka, hindi mo ma-define kung ano talaga yung deeper meaning ng life. Okay? Bakit? Kung sasabihin ko sa iyo ngayon sige, bilyonaryo ka na. Gusto mong sumunod sa kalwalhatian ng puso ng Panginoon. O sige, ibenta mo lahat. Ibigay mo bigay mo sa world. Kasi naging mayaman ka na Na-experience mo na yung lahat. 'Di ba? Binigay na sa iyo, inalaw ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Sige daw. Sabihin mo, para totoong successful ka, ibenta mo lahat. Bigay mo sa poor, tapos tumira ka sa kalsada. Kaya mo? 'Di ba? Kaya natin? Hindi. 'Di ba? Hindi natin kaya nga wala sa sacrifice ng tao ang pagpunta sa heaven. 'Di ba? Walang ganoon. Walang ganoong way. Yung mga disciple, ang sabi ng disciple, kasi sabi ng Panginoon, ang hirap pumasok ng mga mayaman sa kingdom of heaven. Mas madali pa daw na pumasok yung ulo ng camel o kamelyo sa mata ng isang karayom. Butas ng karayom, napakaliit, pero posible daw pumasok yung ulo ng camel, yung hayop na kamelyo, sa butas ng karayom. Kaysa yung isang mayaman, papasok sa kingdom of heaven. Bakit nga? No? Kasi, in reality, kahit ako, maraming mga mayaman pumapasok sa church, pero hindi mo makita yung sincerity. Hindi mo makita, parang ginagawa na lang place of comfort lang ang church. No? Ginagawa na nilang parang charity works nila para sabing philanthropy sila, nagbabalik sila ng kagandang loob dun sa mga mahirap. No. That's not the standard nga. Hindi nga kailangan ng Panginoon yung bigay mo di ba? Ang kailangan ng Panginoon, kung gusto mo talagang sumunod siya, ibenta mo lahat, yun nga. Ibigay mo sa mahirap. Pag mo ibigay sa church, wag mo ibigay sa religion, ibigay mo dun sa mga mahirap. Yun. Yun. Sabi ng Panginoon, makakapunta ka na. Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon. Pero nakita ng Panginoon, tinest niya talaga ang tao. Kasi ngayon, test of intention ba natin? You cannot deceive God. You might deceive man, but you cannot deceive God. Okay? Sabi ng mga tao, paano pa makapunta niya sa langit? Ang hirap pala makapunta. Okay? And looking upon them, Jesus said to them, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Anong ibig sabihin nito? Hindi na kailangan tayo magbinta. Lahat, bigay natin sa poor. Hindi na yung paraan na tinuro ng Panginoong Hesus. Kaya God is not against na yumaman ka or anuman. Huwag mo lang ipagmalaki na yumaman ka, di-bless ka ng Panginoon dahil against talaga ang Panginoon. God exalted down those who are proudful, but exalted up those who are humble. God is against the proud. Okay? Huwag mo lang ipagmalaki kung yumaman ka, tumahimik ka na lang, wag mong ipagmayabang. 'Di ba? Kasi hindi yan papasa sa Panginoon. On your own right, you can brag, but in the front of God, that is waste. That is a waste. Okay? That is garbage sa harap ng Panginoon. Yung yaman mo, katangyagan mo, yung success mo, garbage yan sa harap ng Panginoon. I tell you. Magpatuloy ka, wala namang masama doon. Pero kung ipagmalaki man, you can brag in front of the people that you're successful. In front of God, you're garbage. Turo ng yun yung aral na maintindihan natin sa turo ng Panginoon. Okay? Then Peter answered and said to him, "Why garbage?" Bakit garbage? Kasi wala namang kwenta yun Di ba yung mga garbage, tinatapon na lang yun.
Kasi hindi naman kailangan ng Panginoon yung yaman mo. Siya nga may-ari ng buong sangkalibutan eh. Ang dami ng umangkin na sila may-ari ng buong sangkalibutan, pero totoong may-ari ng sangkalibutan, pumunta dito, nagkatawang tao. Walang entitlement. Wala nga bodyguard kahit isa eh. Wala nga magandang bahay eh. Kung saan-saan lang natutulog eh. Anak ng makapangyarihan Diyos na gumawa ng buong sanglibutan. Hindi ngayon yung standard of living. Tapos ngayon, tuturuan mo ako, sasabihin mo na, kung talagang may Panginoon sa buhay mo, dapat yumaman ka. Hindi nga ganoon eh. Di ba? Turuan mo si Jesus Christ. Kung makalusot ka sa langit, turuan mo. Sabihin mo, Panginoon, nagkamali ka. Di ba? So, hindi yon. Okay, so, we have left everything and followed you. What then there will be for us? Paano nga, kung ibigay ko talaga yung buhay ko, kasi sabi na mga, Lord, like si Peter, iniwanan yung pagiging mangingisda. Si Luke, yung pagiging doktor. Okay, yung iba, si Matthew, pagiging tax collector. May mga sariling buhay sila bago sila sumunod kay Christ. Sabi ni Peter, iniwanan namin yung buhay namin para sa iyo. Ano pala mapapala namin? Yung sagot mo sa binata eh, kahit ibigay mo man ang lahat, hindi ka pa rin makakapasok eh. Di ba? Worth it. Yung ba yung turo mo ngayon sa amin? Question ni Peter. And Jesus said to them, truly I say to you that you have followed me in the regeneration when the Son of Man will sit on his glorious throne. You shall set upon 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. Kasi ang reward naman talaga that God has prepared for us, ano na nga yung law of nature eh. Kung magpapagod ka, maghihirap ka, asinso ka naman kasi that's the law of nature. That's the law of labor. Okay? Panginoon, wala dito sa mundong ibabaw. Ang sabi ng Panginoon, kayo na sumunod sa akin, when time comes that there's the regeneration of the Son or the resurrection of the Son, hindi lang resurrection, kundi ang pagbabalik ng Panginoon upang maghari sa kalibutan. Sabi niya, His glorious throne, you shall set upon ng Panginoon, yung reward na, not in this life, but in the next life. Okay? Now, if you are a Christian, you don't believe in this, huwag ka nang magpagod. Huwag ka nang mag-question. Kasi hindi naman lahat pinili, hindi lang naman chosen. Many have been called, but few have been chosen. Pero kung marinig mo ito at saka chosen ka, naniniwala ka sa Panginoong Hesus, maniwala ka, ang buong kaluwalhatian at reward ng Panginoon sa iyo, wala dito sa mundong ito. Kasi itong mundo ito, this is bound for destruction eh. Okay? Kaya nga, sabi ni Peter, hindi dahil papahuli ang Panginoon or nagdili-dili ang Panginoon sa pagbalik niya, no? Kasi may naasting kailan babalik ang Panginoon upang matanggap ko na yung reward ko. Sabi ni Peter, hindi man langayan ang Ginoo na naglangay-langay siya sa pagbalik. Ang gusto sa Ginoo na ang tanan na niyang gipili, makakaplag yun sa kaluwasan, hangtod na maabot ng igong kadaghanon na iyang gipili. Nga mudangat na sa kaluwasan, mabalik na siya. So in our time, dagang pagkalag ang malod, angay maluwas. That's why, pa siya mabalik. Di ba? That's why we should double time preaching the word of God. Di ba? Not just to the world, hindi man natin kaya mag-reach the whole world, but I believe there's every believer in every sulok ng mundo. Kaya ikaw, you don't have to be heroic na kailangan puntahan ng buong mundo. Marami sa lahat ng dako ng pati ng mundo, may tinawag ang Panginoon to spread the good news, the good gospel. Ang i-focus mo, yung kaya mong maabot, yung influence mo, yung family mo, yung people around you, yun, kailangan mong gawin. Okay? So, sabi ng Panginoon, yung glory ng pagbabalik ko, paghari ko sa mundo, kasama kayo dun. That's His reward. No? Nations and people will see you reign with Christ. Okay? Yun isang bagay na hindi pwedeng tumbasan ng dito kasi sa mundo. Pag may billion ka, para Panginoon ka na. Pag politiko ka, powerful ka, Panginoon ka na. Hindi yung totoo power. Ang totoong power ng Panginoon, pagbalik niya. Okay. Life, yun. Kung ibibigay man natin yung sarili natin, yung ibibigay man natin yung lahat ng ating kapaguran sa Panginoon. Okay? It's because we have been guaranteed that there's an eternal life. We don't give our possessions to go to heaven. We give our possessions because God has guaranteed eternal life for us. Guaranteed na yun. Hindi mo yan pagpapaguran na
Hindi ka pupunta ng heaven kasi bunga ng pagpapagod mo yan. Hindi ikaw ang nagpalansang sa krus. Di ba? Hindi ikaw ang namatay. Hindi pagod mo, hindi sakripisyo mo ang reason na makapunta ka sa heaven. It's the pagod, sakripisyo, at saka death of Christ. Ang reason na makapunta ka sa langit. Kaya nga, ayaw ng Panginoon na yung standard is to offer everything because that will not be enough. Ang the only standard na makapunta tayo sa heaven, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Not by any religion, but by Christ. Because religion is the set of belief of a certain group or certain people. Pero si Christ, yun yung source of all belief ng mga taong gustong pumunta sa heaven. Kaya hindi religion. Yung source ng paniniwala na makakapunta sa heaven, yun siya, yung Savior. Siya yung daan papuntang bubuhay na walang hanggan. Okay? So yung tanong, anong tanong nga? If I have a good life, doing a good work, is going to church is not really the way to go to heaven. Kung pumupunta ka man sa church, kung magawa ka namang kabutihan, it's because yun yung way of serving mo o sinatawag na return service mo sa Panginoon dahil sa kalawalhatian at kaligtasan na binigay niya sa iyo 2,000 years ago. Okay. Musimbat ta dili para maluwas, nisimbat na kay giluwas ta sa Ginoo, ipakamat yan ta gibayran niya ang atong sala. No? Muhatag ta dili para maluwas. Musakripisyo ta dili para maluwas. Musakripisyo ta kay gihatag na niyang kaluwasan niya kanimo. And to God be the glory. Thank you for watching Faithful conversation. God bless you.